At tapang-tapang mo sa SOCMED, takot ka naman kay Yulen Marcos. Tiklop buntot mo nung nagkita kayo sa NBI. Ay, gusto kong basagin yung mukha niya ron. Panay lang ang ilag. Namumutla kaya nung magkaharap kami. Tapos lagi siyang tumitingin doon sa katabi niya na baka sunggabang ko. Kung hindi lang nahawakan ni Atty. Caroche yung kamay ko na sinabi niya, o teka, palabas ka na. Basag-basag na sana yung mukha niyang hindot na yan. Ang dami binudol niyan. May nakilala nga ako, taga ano eh, taga, taga Newport. Ano pangalan nun? Miss Love yata, Miss Love. Oo. Binubudol din yan. Sinesetup na kaya yan, konti na lang. Oh. Yung akala niya mga kakampi niya, konti na lang, sinesetup na yan eh. Madulas lang. You know, the measure of a man cannot be measured on his triumphant achievement and deeds. No? You cannot measure a man on his victory and achievement. The measure of a man can be measured on how that man can stand in formidable challenge and how that man can overcome extreme obstacle. Yes. Mr. Guapo, bakit galit na galit sa'yo yung budol? Dahil ba inggit siya sa'yo? Totoo. Dahil ba mas successful siya sa kanya? Totoo. Pinagkakakitaan kanya? Totoo. I need to own firearm. Matapang ba talaga siya? Duwag. uh, yan ang original na budol-budol. Oo. Yan. Original yan. Budol-budol. Yan ang makapalang apog. Oo. Sobra kapal ng apog niyan. Trilyon-trilyon, quadrilyon daw ang pera niyan. Oo. Nagtatrabaho daw yan kay Rothschild. Yan. Original na budol yan. Bandang huli, babanatan ka yan. Parating na yung pera ko. Pautang muna. Yan. Hanggang sa nakalimutan na. Ganun. Kaya nagpapaniwala dyan, budol-budol yan. Yan ang original na budol-budol. Allegedly, ang pangalan niyan, Yulen Budol. Allegedly. Bakit daw hindi nyo kayang ipakancel ang birth certificate ko kung kayo'y legit na Marcos at ako'y hindi? Lagi mong tatandaan, if the document say so, it say so. Yulen, ano da? Ikaw, isa ka sa Food Genius, damay ka na. Oo, akala ko ba pamangkin mo si Sandro, first cousin, ba't wala ka man lang maipakita nga naman picture ninyong dalawa ni Bongbong? Yulen Budol. Oo. Oh, nakikita mo ba to? Ayan oh, kaming dalawa ni Bongbong oh, magkasama oh. Oh, i-edit mo na Budol. Yulen. I-edit mo na, palit mo yung mukha mo diyan. Oh. Nagpapaniwala kayo kay Yulen Budol-Budol, original na Budol-Budol 'yan. Ito kasi si Yulen Budol-Budol. Okay? Yulen Budol-Budol, nagpretend yan na gusto niyang maging katulad ko. 2015, naging humanitarian ako sa Puerto Princesa, sa Mindanao, bago mag-file ng election for 2016 national election. That time, tatakbo si Bongbong as Vice President. Okay. So, punta ako ng Bicol, nag-humanitarian ako doon. Lahat ginawa ko na. Ang dami kong pinag-humanitarian. And then here comes the budol-budol Yulen. Pumunta yan, nag-message sa akin sa Messenger. Sabi niya, Insan! Ay, Marcos apelido. Sabi ko, paano ko naman ito naging isa? Eh, syempre mag-i-election.
Ayoko naman bastos. Oo, baka makabawas boto. Alam mo naman, pag mag-e-eleksyon, lahat kaibigan. Ganun talaga yon. Sabi ko, bakit? Sino ka? Nandito ako sa Italy. Apo ako ni Yolendo Eusebio Marcos. Naks. Sabi ko, wala naman kaming kilalang ganyan. Hindi. Ano yun? Yung lolo ng lolo ng lolo ko at saka yung lolo ng lolo ng lolo mo, magkapatid. Nak. Putang ina mo, Yulen. Puro katartaduhan. Sabi ko, sakyan ko na lang. Sige. Kumusta? Nag-video call na. Tara, pinakita pa yung aso. Hindi, nagkukwentuhan kami. Eto na ngayon. Biglang bumanat. Ay, alam ni Yama yun. Sabi niya, Isan, ilapit mo naman ako kay Madam First Lady kasi magmula nung namatay ang lolo ni Lolo, hindi na kami nakalapit dyan sa Ilocos Norte. Yan. Magpapapicture lang sana ako, Insan. Yan. Kaso biglang lumutang si Ma'am Eleanor Yaton na binudol niya yung mag-asawang Yaton sa UK. Yun talaga matindi. Nagawa niya ng restaurant. Pinagkatiwala lang sa kanya, nagawa niya. Dahil matanda na nga yung dalawang matanda, wala nang nagawa. Pagbalik nila sa Barcelona, wala na yung restaurant nila. Kay Yulen Budul-Budul na pala. At bago mapunta yan ng Spain, galit na galit sa kanya yung biyenan niya dito sa Santa Rosa, Laguna. Di ba? Pati biyenan niya, niloko niya. Ganong kalupit yan. Si Yulen Budul-Budul. Di ba? Yun. So, nabukayo ko, hindi ko na ngayon pinansin. Panay ang pakyut. Puta, 3 taon lumipas na nagbe-message, hindi ko pinansin. Hanggang 4 na taon, hanggang nag-COVID, hindi ko pinapansin. Panay ang pakyut pa nila sa akin nung COVID. Hindi ko pinapansin. Ako naman, tuloy lang sa pamimigay. Wala naman akong kilalang OFW nun. Solo lang ako. Yung nagsasabi na pera ng OFW pinabigay ko nung COVID, magdikti na kayo. Sarili kong pera yon, sarili kong bank account yon. Marami akong pinamigay. Pampatayo ko ng SESA yon, ng School Central East Asia Security Academy. Yun. So, nung na-NBI ako, wala na ba kaso, siya ang nagplano dahil nga may Norman Mangusin na merong kasong qualified human trafficking. Lumutang siya ron para ituro ako na ako si Norman. Kunyari, yan. At tinake niya yung credit ng pagiging Marcos. Yun. Pero nung tinanong siya nung ni Nico Bawa, nung reporter, are you representing the Marcoses? Natulala. No. I'm representing myself. Kinangina mo, Yulen. Budol ka talaga. Hindi mo ko kaya, Yulen. Hanggang sa matodas ka, nandiyan ka lang sa talampakan ko. Mananatiling anino lang kita. It's okay. It's okay, Yulen. It's okay. It's okay. It's okay. Walang problema. Hindi mo ko kaya, Yulen. Ganyan ka lang. Aso ka lang sa akin. Hindi ka pala aso. Garapata ka lang ng aso ko, Yulen. Si Yulen magpapapicture sa kapitan, pagmamalaki na ang big time. Hindi naman nagpapalit ng damit ng putang na. Yun at yung pa rin yung damit niya. Buti sana kung tulad ko na maraming damit na pare-parehas. Hindi. Ang damit niya yung pa rin checkered. Kinangina mo, Yulen Budol.